Hindi ko kayo kilala, guys. You got a hat made of hotdog. Tumawa silang lahat. At sabi ni Lucius, No, Uncle Mac. No, Uncle Mac. We go to eskwela. Alam ni Mac na nalilito sila sa salitang Espanyol at Ingles. Kaya itinama siya nito. Wow, guys. No way. Pumapasok na kayo sa school? That is so exciting. Make sure you draw me a picture. Ngayon ko lang napagtanto na tahimik si Lucas. Nakatingin siya sa pinto ng hotel. Sinundan ko siya ng tingin. At nakita ko si Marcos. Natigilan ako. Diretso kaming nakatingin sa isa't isa. Pinutol ko ang titing at tumingin sa paligid. Nakatayo siya kasama ng kanyang girlfriend. At ang presensya nila ay tila nakakuha ng atensyon ng mga paparazzi. Kumikislap ang mga kamera. At sumisigaw ang mga reporter. Kaya medyo na-distract siya. Mac, kailangan mo akong tulungan. Okay, ano iyon? I need you to pretend that we are together. And help me get to my room before he... I point a glare at Marcos. Comes over here. Okay, tara na. Hinilaya kami papunta sa elevator. Bit-bit pa rin ang anak ko. Habang nagkukwento ang mga itutungko sa paborito nilang cartoon, ibinaba niya ito. Ikinuha ang kamay ni Lucas at kinuha ko ang kamay ni Lucius. Bago inabot ni Mac ang kanyang kamay para sa akin, tumunog ang elevator at sumakay na kami. I just want to escape to my room and hide my kids, and I want to find out why Harriet didn't want me. There are many thoughts running through my head. That when someone shouts, "Hold the doors!" At ginawa ko rin. Only when the person walks on, I realize my mistake. It's Marcos. Naluluha na ako dahil pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Tapos nakiusap ako kay Ma'am. Hey honey, you okay? I can bring the kids to the bed and we can watch movie. I glance down and nod before Mac pulls me into his side. He is like a brother and I couldn't imagine doing this without him. Alam niyang may mali at ang lalaking nakatayo sa kanan namin ang dahilan. Okay, no problem. Hey mama, manunood din tayo ng sine? Tanong ni Lucius. Habang nag-uusap sila ni Lucas tungkol kay SpongeBob. Tapos sabi ni Lucius, Yes, I want to watch a movie with Uncle Mac. Tumingala ako kay Marcos. Isang saglit na pagtanto ang kanyang mukha. Alam niya ako ang nanay ng dalawang bata na nasa harap namin. Alam niya ang lalaki na nakatayo sa tabi ko ay hindi ama ng dalawang bata dahil tinawag siya ng uncle ng isa sa mga ito. Ano ngayon ang gagawin niya? Sinusumpa niya sa buong buhay niya ang pagsakay sa elevator na iyon. Ito ang pinakamatagal sa buong buhay niya na pagsakay. Nagsisimula na siyang magpanik. Nagiging jelly ang mga paa niya at bumigat ang mga mata. Hirap na siyang maghinga dahil sa pagkahilo. Napahampas siya sa sahig. Narinig kong naghihiwa-hiwalay ang mga anak ko sa takot at sumigaw sila. Mama! And finally, I hear Marcos shout, Francesca! Dumilim ang paningin ko. Napalingon ako dahil sa panic attack. Iyon ang pinakamasamang naranasan ko. Napahawak ako sa dibdib ng isang tao. Pamilyar ang amoy na iyon. Agad akong nagising at pumipili. Sinusubukang bumaba. Ibinaba ako ni Marcos sa aking mga paa. Nanghihina pa rin ako. Nasaan ang mga anak ko? Sumigaw ako. Naging galit-galitan. Nasaan sila? Francesca, calm down. Kasama nila ang tito nila nanonood ng sine sa kwarto ninyo. Dinala kita sa doktor ng hotel. Maraming mga hotel ang hindi gumagamit ng doktor. Ngunit para sa aming mga kliyente,
Ginagawa namin iyon. No, I don't need to go to the doctor. Matigas ang ulo ko. Ayaw kong mapag-isa kasama si Marcos. Kailangan kong protektahan ang aking mga anak. Kailangan kong gumawa ng kwento. Bago siya magtanong tungkol sa ama ng mga bata. We need to talk. Now. Dikta niya. Bakit? Anong pag-uusapan natin? Tanong ko sa kanya. Yung mga bata. I am guessing mga 3 years old sila. At halatang kambal sila. And I am guessing they were naturally premature. That would mean they were conceived about the same time as we had our one night stand. And you don't strike me as the girl that sleep around. So, akin ba sila? Galit na sabi niya. Nakatitig lang ako sa sahig. Alam kong darating ang araw na ito. Pero hindi ko inaasahan na ganito kaaga. Galit na galit siya. Marahil dahil itinago ko ang mga ito. Malamang na mas gugustuhin niyang nawala sila. Sa isiping iyon, isang matabang luha ang bumagsak sa aking pisngi. Pinunasan ko iyon. Tama, ito na. Tapos na ang aking pagiging mahina. Ako ay isang ina. I need to be a person I want my kids to be. Strong and independent. Oo, Marcos. Anak mo sila. Now, I have a lot on my plate right now. But I will have some papers drawn up so you can have all your parental rights and child support goodbye. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Pinalaki ko ang mga bata ng mag-isa. At sila ay masaya. At malulusog. Ikaw ay bubuo na ng iyong sariling buhay. At malapit ka ng ikasal. Ikaw ay isang matagumpay na negosyante. Tina-target ng mga paparazzi. Itinikom ko ang aking bibig sa nakalipas sa 3 taon. At magagawa ko ito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Matapos ang aking galit-galitan, ay muli akong tumingin sa kanya. Sa kabilang banda kay Marcos. Pagpasok niya sa Belmont Hotel, ang huling taong inaasahan niyang makita ay si Francesca. Hinanap niya ito after that night. Pinagbantaan pa niya si Javier. I know that is ruthless, but I wanted Francesca. And they refused to tell me anything other than that she is not in the city. Ngunit narito siya, nakatayo sa lobby ng hotel. Sa aking bagong investment. Oo, kakabili ko lang ng hotel na ito. Kung hindi lang si Stella ang nakatayo sa tabi ko, na nakapulupot na parang ahas ang mga braso niya sa baywang ko. Hindi ako titigil sa pagtingin kay Francesca. Ang brown niyang buhok ay mas naging light na. Maganda ang balat niya at nagliliwanag. Nakasuot siya ng puting sundress. At I looked down her body. Eventually reaching her legs, kung saan may 2 maliit na bata. Malamang kambal. Sa tabi niya, ay may isang matangkad na lalaki. Maganda ang pangangatawan. Medyo desente ang itsura. Nakapulupot ang braso niya sa baywang ni Francesca. Mukhang malalim ang usapan nila. Tinitigan siya ng lalaki sa buong pagmamahal. Hindi ko akalaing napansin niya ako dito. They look like such a happy little family, which makes my heart ache. And I want the same. Ang buong pamilya ay nagsimulang lumipat patungo sa elevator. At alam kong kailangan kong makausap si Francesca bago siya mawala muli sa paningin ko. Stella, kailangan ko lang makausap ang management team. Bakit hindi ka pumunta sa kwarto natin? Sabi ko kay Stella. She heads over to the reception desk and I run to the elevator and shout, "Hold the doors!" Isang kamay ang dumadaos-dos sa pagitan ng mga pinto bago sila magkaroon ng pagkakataong magsara. Lumakad ako. The facial features of Francesca ay parang nagpapahiwatig na malalim na nag-iisip.
At ang lalaking hula ko na boyfriend niya ay tinanong si Francesca, "Honey, okay ka lang ba? I will bring the kids to the bed and we can watch a movie." Ang galit ay dumadaloy sa aking katawan at selos. Alam kong wala akong karapatan kay Francesca, ngunit ang taong ito ay nagsisimula ng inisin ako. Akin siya. Bumaba ang tingin ni Francesca bago niya ito hinila sa tagiliran niya. Ngayon ang presyo ng aking dugo ay nasa bubong. Alam ko kung ano ang itsura at pakiramdam niya na hubot-hubad. Naalala ko ang bawat korba ng katawan niya, pikas at piklat na tumatakip sa katawan niya. Hinawakan ko siya papalapit sa katawan ko, gaya ng ginagawa ng lalaking ito ngayon. "Yes, okay," mahina niyang sagot. Sinimula niyang kuskusin ang bawat bilog ng kanyang ibabang likod gamit ang kanyang palad. Halatang sinusubukang paginhawain ang kanyang pakiramdam. Hindi ko maiwasang isipin na sobrang lungkot at tahimik niya dahil sa presensya ko. "Mama, manood din tayo ng sine," tanong ng batang babae. Ngayon ko lang napansin kung gaano siya kaganda. She is almost identical to her mother, but her hair is lighter, but her facial structure, though feminine, is different to that of her mother's. She probably got that from her father's side, which I am guessing is the guy with his hand all over Francesca. Pagkatapos sabi nung bata, "Yes, I want to watch a movie with Uncle Mac." Tumingala ako kay Francesca. Nagtagpo ang aming mga mata at sandaling napagtanto ko, siya ang ina ng mga batang ito, ngunit hindi siya ang ama. Sino ang ama ng mga batang ito? Ang ibig kong sabihin ay hindi Tito ang tawag ng mga bata sa kanilang ama. Wait, Mac ang tawag sa kanya. Wait, siya ang manager ng Velmont. I remember reading his file. He is 40 years old at kasal. Si Francesca ba ang kanyang babae? Ngayon ang aking presyon ng dugo ay nasa bubong. Gusto kong sumigaw, ngunit magiging bastos at nakakatakot para sa 3 o 4 na taong gulang na kambal. Pagkalipas ng ilang segundo, si Francesca ay parang namumutla at nag-collapse na siya. Ang mga bata ay sumisigaw, "Mama, gumising ka." At ako naman ay sumisigaw, "Francesca." Hindi ko alam kung ano ang mali, pero alam ko na nag-panic attack siya. Ang lalaking nasa tabi niya ay hindi man lang nag-react. Now I want to fire him. "Ma, dalhin mo ang mga bata sa kwarto ni Francesca. Bantayan mo sila hanggang sa makabalik ako. Dadalhin ko siya sa doktor." Nagsisigawan at natatakot ang mga bata. Sinandal ko si Francesca kay Ma. Kinuha niya ito, while I knelt down to the height of the children. "Ano ang inyong pangalan?" Mahinang tanong ko, at pinunasan ang mga luha nila. "Lucius." Sagot ng maliit na batang babae. "Lucas." Sagot naman ng maliit na batang lalaki. "Okay, your mom is going to be fine. I promise. I need you to go with your Uncle Mac and hold down the fort while I'll take your mother to the doctor." Tumango ang dalawang bata at tumayo ako pabalik. Bumukas ang mga pinto ng elevator at ang mga bata at si Ma ay lumabas sa hall sa kanan. I make a mental note of the floor and press the button to the ground floor. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.